Amen? Praise God. So tayo po ay magpasimula na sapagkat mahalaga po ang oras at mga mensahe. Amen? Ating mapanggihan ngayong gabi. So bago siguro tayo manalangin, tayo umawit ng isang awit sa ating Panginoon. Sa F. Oh son, are you weary and troubled? Do light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life for abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Everlasting, He passed, and we follow Him there. Over us, since no more had dominion. For more than conquerors we are. Glory, thank you, Lord. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the light of His glory and grace. His word shall not fail you, His promise. Believe Him and all will be well. A world that is dying, His perfect submission to tell. Tayo na glory. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things over when the friends living in the light of His glory and grace. Hallelujah. So Lord, so tayo po ay manalangin sa dito simula at Janos Barrett na siya ang manalangin sa ating pasimula. Amen. Na tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, hindi kami, Panginoon, papasalamat. Panginoon, magiging ako niyo po, Panginoon, ang aming
relay, ang aming mga kalakasan, aming mga katawan lupa, Lord God. Maraming salamat muli sa umaga sa aming mga hininga, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay, Panginoon. Purihin ka, ang Diyos na buhay, sa pag-iingat niyo po sa amin, sa araw-araw, sa aming mga trabaho, Lord God. Purihin ka. Salamat po, Panginoon. At ni Lord God, ang pong hinihiling sa hapong ito, inyong banal na Espiritu ng Panginoon ay utusan niyo upang kami ang pakikinig ng inyong salita, Lord God, ay amin pong maunawaan at bigay ng kapahayagan sa bawat isa, Lord God, makikinig. Abutin niyo po, Panginoon, ang mga kahilingan, Lord God, ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, at ingatan niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran pa na parito. Nawa, safe and sound silang makarating, Lord God. At may kagalakan din na makinig ng inyong salita. Purihin ka, O Diyos, at lahat ng ito ay aming ibinabalik at papuri. Pasalamat sa iyong dakilang pangalan, makapangyarihan ng Espiritu Cristo. Amen. Amen, Pastor Lord. So patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon sa gabing ito sa pamagitan ng ating masayang awitin. Amen. At tunay na isang kagalakan na tayo muli na parito na nagtagumpay. Amen. Na muli ay ating masumpungan. Amen. Ang ating Panginoon sa gabing ito para siya naman ang ating itaas. Hallelujah. So natawagan ko si Bernards mamuna sa ating pag-awitan. Praise God, palagpakan natin ang Panginoon ng buhay. Ay umawit ng ilang awit sa Panginoon. Sa Ibra, iyasin igil. Awitin natin yung nagsasabing He brought me out. My heart was stressed, every road was been round, and Lord in the big were my sins just down. I cried to the Lord from the deep, I prayed, oh tenderly brought me out to hold Him. My heart was stressed, that the overflowed from, and lo, in the deep were my sins dancing down. I cried to the Lord from the deep, I prayed, oh, tenderly brought me out to hold Him. He brought me out of my way, hallelujah. He set my feet on the rock to stay. Puts the song in my soul, sing a song of praise, hallelujah. He makes me a man just from right by His side. My Savior is Christ, and here I am. No danger of falling while here I remain. I stand by His grace and the outside. He brought me out of He brought me out of my way. He set my feet on the rock.
of praise. Hallelujah. He gave me a song that was a new song of praise. By day and by night, His laws I will praise. My heart overflowing. I'm happy and free. Hallelujah. I praise my Redeemer who has been good to me. He brought me out of sin. He brought me out of poverty. He set my feet on the I'll sing of this wonderful mercy to me. I'll praise Him till all men His goodness shall see. I'll sing of salvation. I'm home and abroad. Still many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of that mighty day. He set my feet on the rock of stone. He put song in my soul today. A song of praise. Hallelujah. He gave me a song that was a new song of praise. By day and by night, it's His love I will praise. My heart overflows. I'm happy and free. I'll praise my Redeemer who has made me new. Worship Him, He brought me out. He brought me out of the mighty day. He set my feet on the rock of stone. Song in my soul today. A song of praise. Hallelujah. For the last time, He brought me out. Worship Him. Hallelujah. He set my feet on the rock of stone. What a song in my soul today. A song of praise. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin Siya, mga kapatid na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Sa ating huling awit, Sim K. Brand, awitin natin yung The Love of God. The love of God is greater far, hallelujah, than that of faith. He never said it goes beyond the highest star and resist you, the lowest hill.
time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall. When who hear refuse to pray on rocks and hill, in mountains fall. Thank you Lord God at siguro sa gabi ito natawag na ako ng dalawa. Nagpasalamat at testimony sa ating Panginoon. At binabati ko nga pala yung may karawan, birthday D and Bernax. Siguro sa birthday D nandiyan, naka-live. Happy birthday sa inyong dalawa. Amen. At salamat Bernax. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kabila ng mga maraming pagkukulang sa Kanya, mga kahinaan, ay ang biyaya, ang patuloy na biyaya ng Diyos sa buhay namin, sa buhay ko, sa buhay ng aking family. Ngunit nagpapasalamat ako. Unang-una, umabot ako sa taon ito, 52 years old. 52 years old na ako ngayon, na binigyan pa rin ng Panginoon ng kalakasan, patuloy na guidance. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya ng buong lubos na pagpasalamat sa aking pamilya na hindi niya pinapabayaan, na kahit hindi ka ibig-ibig, mga kapatid, pero yung pangako ng Diyos hindi niya inaalis sa family ko. Andun yung laging pag-iingat kahit na sa kabila ng kalagayan natin ngayon na kung ang mundo'y naghihirap, dapat kasama tayo, pero hindi niya hinayaan na ganun ang mangyari sa pamilya ko. Although na hindi naman masagana, pero
yung needs na kailangan ay lagi niyang sinusupply. Pag-iingat sa lahat. Kaya binabalik ko ang kapatid. Pasalamat sa Panginoon. Amen. At hindi Panginoon at para hindi at 52 ka na pala, Bernard. Para 52 sila. Meron pa bang isa? Isa na lang na nais? Amen. So kung wala na ay dala ko testing baka kaloob tayo mawit ng The Windows of Heaven. Hallelujah. Praise God. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy in my heart. For Jesus makes everything right. I lift in my altar the garments. He gives me a robe of pure white. I'm listening today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Tayo na mayon ni atin pong sa pata at mga pagkaloob at niyang Pastor Michael siya mag-pray sa ating pagkaloob. Let us pray. Lord, paglahat ang muna ng pagpala at ng Panginoon. Salamat kami sa oras na ito sa patuloy na pagkakbiyaya na aming natatamasa mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kalakasan, maging sa patuloy mo, Lord, ng pangunguna sa amin na ikaw, Lord, nagbigay sa amin ng isipan, Lord, na lumayo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga biyaya mo na aming tinanggap sa nakalipas na ilang araw, Lord, God, na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Because pinag-remember, Lord, lang ang aming mga needs, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, muli, gusto mami kami sa iyo, Panginoon, na patuloy mo kami i-place sa kaming ito, Lord, God. Yes, Lord. Pagpatawa na aling masya kami, Panginoon. At tanggapin mo, Lord, God, ang aming mga paborit sa kaming ito. Maging, Lord, God, ang blessing na pinagkaloob ng mga anak, Lord, God. Pagpalain mo, Lord, God, para sa kalagupan ng ministry nito, Panginoon. Maging sa huling bahagi ng gawain, Lord, God, patuloy ka kumilos at magpahayag sa amin. Kaya muli, kinitiwala namin sa ilang service ng ito sa inyo. Pangapin ang pangalan ng Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So tayo po ay manatiling nakatayo at tayo mawit ng maiksing awit. Amen. At bago tayo tumungo sa salita ng Panginoon, I know I am the bride. Hallelujah. Muli, palakpakan natin si Lord at paghanda ang bawat isa sa pagkinig ng Word of God. Hallelujah. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white, a wrinkles free. I have no earthly love that I am holding to. Yes, Lord, you're the one who makes everything to me. I will sing, I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you, my Lord. I will sing glory, I will sing, Lord, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you, my Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatiran at sa mga listener outside at sa mga overseas workers. Tayo po ay dadako sa ating online service. Sa natin ang ating mga Bible sa Book of Hebrews chapter 11 at ating pong sabay-sabay na basahin ito. Hebrews 11 verses 1 up to 3. Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. And through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so the things which are seen
were not made of things which do appear. At dito rin sa 11, malapit doon sa bandang huli, kaya't chapter 11, ito. Sa verse 6. Verse 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, Amen. and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen. So tayo po yumuko at tayo magpasalamat sa mga talatang ito. Diyos naming banal na puno ng kabutihan, Amen. kaluwalhatian sa hapong ito. Yes. Kami po ay dumudulog sa iyo na iyong dinggin, iyong pakinggan ang aming mga dalangin at dalangin ng iyong mga anak. Ikaw ang tunay na may kontrol ng lahat ng ito. Amen. At nais mo lamang i-approach ka namin sa pamamagitan ng iyong standard at ito ang iyong faith. Kaya Lord, sa gabing ito ay kasihan mo kami, samahan mo kami na maunawaan at maintindihan namin ang pag-uusapan namin Amen. at paksang tatalakayin. Magpakahayag ka, Lord, sa bawat isa sa mga mensaheng ito. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ, we give you back all the praises and glory. In Jesus' wonderful name we pray. Amen and amen. Tayo kayo makaupo na. Glory to His name. Hallelujah. Tunay na ninanasan natin lahat na tayo po ay makabalik na sa normal na kalagayan, kung saan ay normal na panambaan, normal na daloy ng buhay, at makaraos tayo sa mga pagsubok na ito na ating mga pinagdadaanan. But sa kabila ng ito, meron lang isang tinatawag na bagay na ating ipapanagumpay, at ito yung tinatawag na sinasabi sa Ephesians na shield of faith. Amen. Kapag meron kang shield of faith, ay hindi maaaring makaapekto sa iyo o makapanakit sa iyo ang kaaway. Diba? Dahil ikaw ay merong shield of faith. Amen. Nais kong ating i-take up itong message na pinamagatang The Sixth Sense. Amen. At nais po ng Panginoon na ito ang maging pandaman natin. Kasi doon sa 5, maaari po tayong dayain iba ng ating 5 senses. Sabi dito sa ating teksto, sa door to the heart, I've seen people, sabi niya, who laugh at the Holy Spirit. I beheld them when they died. Don't laugh at Christ. Respect Him. Honor Him. Get away from all your own theologies. Kanina yan ang pinag-usapan namin, theologies. Pwede raw i-mix up sa message. At sabi ng iba daw, mas magaling. Pero hindi mo pwedeng i-mix up ang tinatawag na pure word sa system. O sa tinatawag nating head knowledge. At sabi nga rin dito, from all your own theologies. So, bawat tao merong own theologies. And senses. Okay? Just let the Holy Spirit. You was given the 5 senses. For them 5 senses, your intellectuals was never given to you to lead you. Okay? Kaya nagkakamali po ang marami na sabihin nila, ginalingan ko, inaral ko ng ilang buwan. Padaris.
4 months, 2 years, 6 months. Hindi na uubra mga kapatid yung 5 senses. Your intellectuals was never given to you to lead you. Hindi pala binigayan para tayo ay patnubayan. The 6th sense, which is faith, was given to you to lead you. Amen. Amen? And that's the 6th sense. That is the super sense, and it leads you. Tinawag ng prophet na ang ika-anim ay super sense. So, kung nagtataglay tayo nun, mga kapatid, ay maaari tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Kasi hindi po natin siya makokontak without faith. Diba? Sabi sa verse 6 ba yun, or 7 kanina, without faith, no man can please God. Kaya napakahalaga mga kapatid na ito po ang maging daan. No? Ito ang maging nature natin sa paglilingkod na bumase tayo sa pananampalataya. Ano man ang ating gawin, salita o sa gawa, di ba, na ginagawa natin, kinakailangan may pananampalataya. Pag hindi po natin in-apply ito, amen, tiyak yung 5 ang gagana. Di ba? Kapag hindi nag-operate yung 6, tiyak mahuhulog ka sa 5 senses. Di ba? Kaya sasabihin ng mata, sa tingin ko, ganun eh. Di ba? Sasabihin ng tenga, ang pandinig ko, ganun eh. Ganun talaga eh. Pero hindi siya certain. Ang tanging certain lang doon sa pandama ay yung ika-6 na pandama. At yun ang 6th sense. Amen. At sabi ganoon, yun daw ay faith. Ito ay binigay para i-live tayo. Diba sabi ganoon? 6th sense, which is faith, was given to you to lead you. Kasi mga kapatid, hindi naman pwede nating akayin ang ating sarili. Diba? Because in the beginning, tayo po ay blind. No man can lead the blind. Diba? O the blind. And the blind cannot lead the blind. Hindi naman pwedeng pareho silang bulag, mag-akayan sila. Pero sabihin mo, Pastor, hindi, nakakita ako bulag eh, nag-aakayan eh. Parehos pa rin silang bulag. Diba? Humaba lang yung pila nila. Yung isa dito bulag, kakapa-kapa ng stick, nakahihawak din yung isang bulag, kakapa-kapa din ng stick, pero kapwa sila, pare-parehas na walang nakikita. Diba? Nagpipresume lang sila sa tamang daan na dadaanan nila. Pero yung 6th sense, pinadala para i-lead tayo. Bakit hindi sinabi ang 5 senses binigay sa iyo para i-lead ka? Kasi pwede kang dayain ng iyong 5 senses. Pwede kang iligaw ng iyong 5 senses. Kagaya ng nangyari kay Brother Branham, di ba? Nag-hunting siya. Somewhere dyan sa isang place. Nagkaroon ngayon ng tinatawag na blizzard sa kanyang pag-hunting. Eh nang dumating ang blizzard, nandun na siya sa sa wilderness. Ang lahat ng kasama niya nagbalikan na, pero siya ay naiwan doon sa gitna. At sabi sa kanya ng tinig, huwag kang matakot. Diba? Samahan mo muna ako na mag-stroll dito sa wilderness. So, sabi niya, stroll. Sa time ng trouble, kasi ang blizzard, trouble. Pwede kang tabunan nun. Bagyo yun ng yelo. Diba? Na kung saan ay maaari kang maniga sa yelo. Kapag ikaw ay naligaw o ikay matabunan. At sinabi sa kanya ng tinig na ito ang way. Ililid kita sa tamang way. Sa kanyang understanding, hindi yun ang way. Diba? Ang alam niyang way yung nasa isip niya, somewhere dito, pero doon siya ginaguide sa isang daan na tila papalayo. Pero yung presensya na yon ang kanyang pinanaligan, at yung tinig na yon na hindi pa nagsinungaling sa kanya mula noon, ang lagi niyang pinakikinggan, and that is faith. At sumama siya, mga kapatid, mag-stroll doon sa tinatawag na blizzard. At doon sinabi sa kanya, bakit hindi mo utusan na ang blizzard ay huminto? So doon siya, mga kapatid,
nagkaroon ng tinatawag na kalakasan na pwede palang kontrolin ang nature. Diba? Dahil ang tao, ng pasimula, siya ay minor God on earth. He can control nature. Eh sa time na yon, in-speak niya, blizzard, go back, diba? And sun shine for 3 days or 4 days. Then mysteriously, mga kapatid, ay parang yung gripong tumutulo na sinara. Yun ang kanyang testimony. Biglang umaliwalas ang panahon. Can you say amen? At nakapag-hunting siya sa loob ng 4 days. Yung kanyang mga kasama, ang kanyang balikan, bit-bit niya na yung huli niya. At sinabing, ano ang nangyari sa'yo? So, siyempre, pag sinabi niya yun, nakausap ko ang Panginoon doon, kasama ko siya doon na nag-stroll sa wilderness, hindi sila maniniwala. Sapagkat yun ay sixth sense. Diba? Ang gumana ay ang sixth sense. Kaya may mga bagay na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo nun ay kapahamakan. Kasi nagre-rely ka sa iyong 5 senses. Amen? Meron po ba tayo? Nabasihan? Meron. Diba? Sabi mga kapatid na propeta na to ni Samuel. Okay, Samuel, pumaruan ka sa sambahayan ni Jesse, i-anoint mo ang kanyang anak. Sino ang hinahanap ni Jesse? Yung pinakamatipuno, yung pinakamatalino, yung pinakamagaling na klase. Diba? Maaring na datnan niya lang yung mga kapatid na inferior, hindi niya pinansin. Kasi bumabase si Samuel sa paningin. Diba? Kaya ang paningin, hindi ka pwedeng ilid. Pwede kang dayain ng tinatawag na paningin. Amen. Sapagat ang paningin ng Diyos, mga kapatid, ay hindi ka dadayain. Can you say amen? Ano sabi ng Panginoon? Hindi yan ang pinili ko. Sa tingin ko, Lord, yun eh. Ano sabi ng Panginoon? Hindi yan ang pinili ko. Siguro may isa pa na mas qualified. Pero ba 3 beses siyang pumili? 3 beses siyang tinurn down ng Diyos ang way ng kanyang pagpili. Nakuha niyo mga kapatid? Then hanggang isuko niya na, Lord, ikaw na po ang bahala. Diba? Dahil 3 na eh, yung kanyang pinaharap sa kanya, sabi ng Panginoon, hindi yan. Kasi ang ginamit ni Samuel ay ang kanyang 5 senses. Diba? Hindi naman nagbago eh. Nung tanggihan yung isa, ganun ding standard ang ginamit niya. Diba? Hanggang 3, walang mapili. Hanggang sumuko na si Samuel, meron ka pa bang anak, Jesse, na iba pa, bukod dito? Meron, pero siya'y paslik at binatilyo pa. At ipatawag mo. Sabi ng Panginoon, He is a man after mine own heart. Can you say amen? Pero kay Samuel, hindi yun eh. Pero sa Diyos, yun ang pinili. Kasi nandun yung character eh. Diba? Nandun yung tinatawag na faith. Hallelujah. Kaya ang Diyos ay bumabase sa faith. Sapagat ang faith, sabi sa Hebrews 11, ay kapanatagan sa mga bagay na iyong inaasam at pinapanalangin. May pinapanalangin po ba tayo? Amen. Tingnan natin. Tingnan natin sa Hebrews 11. Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na iyong inaasam, yung pinapanalangin. Ito'y ebidensya ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. So ang faith, mga kapatid, para sa believer ay ebidensya. Can you say amen? Hindi po siya, mga kapatid, nagpipresume. Pag sinabi niya, by faith, kasi minsan, naging bukang bibig na lang yun. Brad, paano mangyayari? Paano gagawin mo? By faith na lang, Brad. Pero sa thinking niya, yung salita, faith. Pero yung kanyang pananalig doon, hoping lang. Diba? So, babaguhin natin yung mindsetting. Pag sinabi, by faith na lang, Brad. Gawin natin realidad yun.
Huwag mong lalagyan ng lamb. By faith, mababalik yung aso. Say amen? Dinidikta ng aking 5 senses, naku, hindi nyo na yung makukuha. Kasi malabo yung inyong mga CCTV. Malabo lahat. Wala na kayong ebidensya kung nasan yung aso na yan. Hanggang nagpipreach ako. Hanggang nagpipre-request tayo rito. Pero may nangungusap na sa palatayaan mo yung iyong pinagpipray. Kung ano ang iyong pinagpipray, maniwala ka. Katunayan, umalis ako na yung taong nakita sa CCTV pag alis ko, wrong guy. Nakakagulo na doon sa bahay. Hindi yun ang nakapulot. Bakit pinos nyo? Nakakagulo na doon sila. Pero panatag lang. Sabi ko, bakit panatag ako? Alam ko, may nawawala. Pero bakit may kapayapaan ako? Ba't panatag ako? Then sumunod mga kapatid na tingin sa CCTV, sabi nila, Micah, wala na ako nun, dito na ako sa church. Ayun, may buntok! Sabi nila, Micah, yun, may buntok. Sinundan yung picture. Ayun, may aso na. Ayun na yung aso. Nakita na yung mukha ng ano. So, hindi ko alam kung paano ginawa nila, Micah. Dito lang ako eh. Pero may kapayapaan ako sa palatayaan. Yun ang... Kasi kung nagdududa kayo sa isang bagay, parang hindi mo masasambit ng Lord. Sana mabalik. Diba? Pero kung may faith ka, inasahan mo yun, mababalik. Pero kailangan mong sampalatayahan. Kasi saan mo hanapin, saan mo kukunin, saan ang address, ano ang pangalan. Then pag uwi ko, yung sumalubong sa akin, naku, lagot ka. Yung tao, binakbakan yata ng mga ng mga followers mo. Binas. Sige, ganito. Pero nakita ni Micah, sabi niya, yung tunay na nakakuha. Ngayon, wala pa si Micah eh. Sinundan nila yung CCTV kung saan tumaan. Nakakuha sila ng malinaw na plate number. Pero ganun pa man, paano mo itetrace yun? Di ba? So, sampalatayaan uli. Pagising ng umaga, sakay ng motor, hindi ko naman alam kung sino lalapitan ko, kung sino kakausapin ko. Although na may mga taong nangako, ganun. Pero I believe, mga kapatid, na sa akin ipapalutas ng Diyos yun. Pag alis ko, yun nga, tamang tao, mga nakausap, denied ako, natukbo ko na nasa Mandaluyong yung mother file, at sa Mandaluyong naman, merong nag-refer sa akin, binigay talaga yung identity. Kasi meron Data Privacy Act, hindi mo pwedeng makuha yun. Bakit? Pulis ka ba? Ano ka ba? Otoridad? Bakit namin ibibigay sa'yo? Ganun ang bubungan sa'yo eh. Binigay mga kapatid sa akin. At natuntun ko. Kaya sabi ko, pag alis ko ng bahay, Lord, hindi po ako aalis at babalik na hindi ko ito dala. By faith po yun, mga kapatid. Hindi yun presuming. Kasi naniniwala ka na yun ay magka-come to pass. Kaya pagdating ko ng alauna yata o alas 2, umano na yung aso doon sa pinto, nagulat sila. Praise God. Diba? So, kung ano ang sinampalatayaan mo, i-claim mo. Huwag mong isipin na imposible. Walang imposible sa Diyos kung iyong panghahawakan. Diba? Kasi ang pananampalataya din ay kapahayagan. Anong kapahayagan? Kapahayagan mo na mangyayari yun. Bibigyan ka ng Diyos ng kapahayagan na magka-come to pass yun. At magiging realidad yun. Amen. So another quote. Mabasa ulit tayo ng isang quote. Na-mention din ng prophet, no, sa isang quote. Anong sabi niya? Na-mention niya na ang faith ay long-range vision. Naniwala po ba kayo ron? Faith is a long-range vision. Isang quote lang yun. Why Christ speak? Okay? Tignan natin. Kaya mo ba dyan, search? Isang quote lang yan sa Why Christ speak. Faith is a long-range vision. Okay? It don't lower its sights.
It holds to the target. Hindi ito mawawala sa iyong paningin. Di ba? Kung hindi ito ay magiging maliwanag sa iyong tinatawag na paningin, kung ano ang iyong punteriya, ito ay magiging maliwanag. Hindi ba siyan kung gaano kalayo? 1 miles, 2 miles, 1.5, 3 miles. Di ba? Pag sinilip mo doon sa tinatawag na ano na yon, telescope na yon, yun ay sure. Di ba? Yun ay tinatawag na, yung term nila, kill shot. Di ba? Pag nakita nila doon yun, ang linaw, kill shot yun, mga kapatid. Kasi positive sila doon. Pag kinalabit nila yun, magta-travel ng ilang segundo, mga 3 seconds, bumilang ka. Ganun lang kaiksi. Magka-come to pass na yung iyong dreams. Diba? Ganun lang kaiksi sa orasan ng Diyos. 1, 2, 3, 4, 5, boom. Patay na yun, mga kapatid. Kung ano man yun, kung hayop yun, ano man yung tinatarget mo. Basta nadaanan siya nung site na yun, sabi ng prophet, faith, yun ay tipo ng faith. Faith is a long-range vision. Huwag ka na mag-doubt doon. Huwag mo isipin, napakalayo naman. Maraming obstacles. May mga hangin pa, iba pa ang ano. Diba? Yan pala mga kapatid, iba-iba pala yan, may kwentahan yan. Diba? Pag yung pababa, may mga hills, kinukumpute pala nila yan kung paano yung sasakto yung tinatawag na target. May computation sila dyan. Okay? Kaya pag kinalabit nila yung tinatawag na trigger, kill shot na yon mga kapatid, sa pool na yon. Kaya doon sa mga sniper, na long range sniper, delikado po yun mga kapatid. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang mga problema at suliranin, parang ini-snipe lang natin. Di ba? Layo, ayoko nang pangarapin. Sampalatayaan mo! Parang ang bigat na parang di mangyayari yata yun. Eh pag sinampalatayaan mo isang bagay, all things are possible if you only believe. Masabi nga ng mga brother, pandemic, nagpatayo ng bahay. Nung panahong malaki kita, hindi nagpatayo. Kulang pa. Panahon ng pandemic, doon pa nakapagpatayo. Diba? Panahon ng pandemic, doon pa lumakas yung kita. Baligtad. Kasi faith is a long-range vision. Pinanghawakan mo ito. Diba? Iniisip mo na ito ay realidad na. Kasi nasilip mo na sa telescope ng Diyos eh. Diba? Ikinlay mo na, ito'y magka-come to pass. Diba? Kaya, faith is a long-range vision. It don't lower its sights. It holds to the target. Kaya ilalak na nila yon. Maging sa mga fighter plane, di ba? Pag nadaanan na nung ano nila, ang gagawin ng mga pilot, ilalak na yon. Target lock. Kahit ano na mangyari doon. Pag pindot nila ng missiles na yun, doon talaga ang tama nun. Ganon din ang pananampalataya. Pag nilock mo na yung faith mo doon, sure na yun, sure ball na yun, na mangyayari yun. Amen, sabi ng prophet. Any good shooter knows that, see? That's its long range. It's a telescope. It's binocular. That you don't look around here. Alam niyo, hindi po porket nasilip mo sa binocular, ang object magiging clear. Hindi po. May tamang tingin. Minsan bumidilim yung gilid nun. Parang hindi na po focus. Diba? Hindi mo na po focus. Kaya may tama ding silip doon sa tinatawag na pananampalataya. Kaya sa ating inaangkin, sa ating mga pinagpe-pray na bagay, may tama ding approach. Amen. Kaya it's a telescope, it's a binocular that you don't look around here. You don't use binoculars to look to see what time it is. See? You don't use that, but you use binoculars to look away up. And faith does that. Tingnan mo, kinonect niyo sa faith. Ang pananampalataya daw ay ganun, kagaya nun. Faith picks up God's binoculars. Both of them, both sides, the new and the old.
Tinipon niya sa new and the old, mga kapatid, yung sight. And sees every promise that He made. And faith sees it out yonder. And the faith chooses that regardless of what the present tense says here, he looks at the end. He don't drop his sight down to look this way. Hindi niya inaalis yung kanyang sight doon. Basta ang tinitignan niya doon ay yung magka-come to pass. He looks out yonder. He keeps the crosshair. Yung sinasabi kong crosshair, yung yung sa target. Okay, yun ang crosshair. Sabi niya, he looks at the end. He don't drop his sight. Yung crosshair at saka yung object dapat mag-center. Diba? Tinipo mo din ng prophet, yung Old Testament at saka yung New Testament dapat mag-align. Diba? Para mag-come to pass ang mga promises. Crosshair, dead center on the word. And that's what faith does. And that's faith that's in a man that does those things. So kung ikaw ay sisilip doon sa tinatawag na binocular, kailangan dead center. Huwag mong titignan ng pangako sa tagiliran, huwag mong titignan ng pangako sa left side, huwag mong titignan ng pangako sa bandang ibaba. Tingnan mo doon sa gitna. Di ba? Upang ito ay mag-come to pass at mapulpil sa iyo ang iyong desire. Kaya sabi sa Bible, tuloy natin, ano sabi sa Bible? By faith, sabi ganon, verse 2. For by it, the elders obtained a good report. Ano bang pinangawakan ng mga elders ng Father of Faith? Walang iba, faith. Can you say amen? At doon nila na-achieve ang good report. Through faith. Ang binasihan nila lahat ay by faith. Ito mga elders of faith. Kaya through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Ang mga bagay nating nakikita ay hindi lumitaw sa mga bagay na nakikita rin. Ito ay nagmula sa wala, sa hindi nakikita. So, that is faith. Can you say amen? By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. And by it, he being dead yet spake. Mga kapatid, na kahit wala na siya, tagal na siyang namayapa, pero sa patunayan na siya ay buhay at nangungusap. Kasi amen? Kaya yung pananampalataya po, mga kapatid, ay buhay. Ito ay tinatawag na living witness. Can you say amen? Eh, lahat ng elder na to, maging itong verse 5 na ira-rapture na si Enoch, by faith Enoch was translated, that he should not see death. Pag pinangawakan mo na raptured ka, bakit ka kakabahan? Diba? Bakit ka mawiwindang sa sakit? Diba? Sa mga aksidente, sa mga kung ano-anong mga, diba? Pace of death. Hindi mo yun tatanganan. Kasi sa rapture ka, naka-kobenante. And that is faith. Can you say amen? Kaya hindi ka doon masishake, hindi ka doon mauuga. So may mga karamdaman, ipapalagay mo na yan ay paalala lang, palo lang. At hindi mo yan ikagigiba. Ang propeta nagkasakit, every 7 years sumusumpong yung kanyang ulcer. Sinabi ng Panginoon sa kanya na hindi siya doon mamamatay. 3 inches lang yun. Di ba? Kaya pinakita sa vision, mga kapatid, yung final na healing niya, on the wings of the snow white dove, kung paano niya nakuha yung sakit, nag-hunting siya, merong black squirrel na tumalon at na-shoot sa kanyang bibig, demon possession. Diba? Sa pamamagitan ng sickness, sa kanyang stomach. Kaya every 7 years, magmi-mission siya, naaabala siya. Musumpong yung ulcer.
Pero inangkin niya ang pangako, kinlaim niya, nireveal sa kanya yung the same na vision na nandun na naman yung black squirrel, naka-ready na naman na tatalon, pabalik na naman sa kanya, pero nailaga niya, napunta doon sa tinik. At sabi ng Panginoon, yung sakit na nagpapahirap sa iyo every 7 years ay wala na. Can you say amen? Oh, what a promise. Amen. Tayo ay humawak sa kanyang pangako. Amen. Na kung saan ay hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, kung ito ay ating sampalatayaan, ano man ang ating hinihingi, kung walang pag-aalinlangan sa ating puso, ito ay bibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kasi ang faith para sa atin ay kapahayagan. Ang ibig sabihin ng kapahayagan, realidad. Kaya maraming nalilito, nakukompuse, nagbabackslide, nangihina. Kasi ang mensahe sa kanila hindi kapahayagan. Di ba? Tinayuan isang araw, itong basang tayo ko. Changing talaga ako. Di ba? Pero walang kapahayagan doon sa salita. Then isang araw sasabihin niya, hindi pala. Cleansing pala. So hindi po faith yun na matatawag. Kasi ang faith na matatawag, yung salitang kinanganan mo, hindi mo nabibitawan. That is faith. Pero yung salita, hawak mo isang araw, sa susunod na araw, hindi mo nahawak, hindi ka panatagan yun. Hindi din yun ang faith. Ang tawag doon ay intellectual faith. And you say amen. Pwede ka doon mabaklas, pwede ka doon mauga. Kasi ang ginamit mong pandama doon, hindi yung sixth sense, kundi ang ginamit mong pandama ay intellect. Di ba? Kapag may intellect, may reasoning. Pwedeng mag-reason. Tama? Pag merong reasoning, meron ng tinatawag na doubt na makukwiken. Kasi nagre-reason ka na sa Word of God. Pag nagre-reason ka na sa Word of God, ang susunod na manifestation doon, doubt. So pag may doubt na sa mensahe, ibig sabihin walang new birth. May unbelief, walang namatay. Can you say amen? Kaya yung tunay na naninindigan sa salita at sa mensahe, may kapanatagan siya. Kahit ano ba sinasabing mensahe na, di ba, panggiba doon sa kanyang tinatayuan, hindi siya magigiba, mga kapatid. Kasi yung kanyang mensahe na natanggap, mga kapatid, ay strong foundation. Amen. Yun ay kapanatagan sa mga bagay na kanyang inaasam. Faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Kaya kung i-challenge ka, bakit nakita mo ba? Hindi ko nga nakita, pero sinampalatayaan ko. Sabi ng Panginoon, mapalad Tomas, yung hindi nakakita sa akin. Sa huling araw, sapagkat sila'y mananampalataya sa akin. Hindi kagaya mo, Tomas, hinahanapan mo ko ng ebidensya. To see is to believe. Sabi niya, kaya masuot ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran bago ko maniwala sa resurrection. Parang sinabi mo, bago ako maniwala sa new birth, kailangan mapil ko. The senses din. Pag yung ginamit ni Thomas, kailangan talaga mapil ko. Yung feeling, sense of feeling, mga kapatid, ay hindi pinadala ng Diyos para i-lead ka. Diba? Hindi yun pinadala para i-lead ka sa tunay na Christ. Ang ipinadala sa iyo ay faith para i-lead ka ng faith. Kaya 5 yun. Pag napil niya na, hindi ko pa naman nakikita eh. Napil ko lang eh. Diba? Pag napil niya, nakita niya, hindi kailan, marinig ko rin. Kahit pa yung 5 na yun, di ba, ay nandiyan dyan kung wala kang pananampalataya, meron ka pa rin reasoning sa intellect. Kaya hindi yun ang pinadala para i-lead ka. Napakahirap kumbinsihin ang mga intelligent tao. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, mapapalad kayo, babes in Christ, sapagkat kayo maaamo at sa inyo inordain ang kaharian ng langit. Maraming pantas na tao ang magsisikap makamit ito, pero hindi ma-overlook lang nila ito. Hindi nila ito makikita. Hindi matatanggap ng
Diba? Nang tinatawag na matataas na tao ang mga pananalitang ito. Dili mo makarinig ka ng mga salita, except you eat my flesh and drink my blood. Nasa katinuan ba to? Kainin ang kanyang laman. Inumin ang kanyang dugo. Sabi ng mga tao, kaya pala nawala ang katawan ng kanilang Panginoon, kinain nila. Pinagpira-piraso nila yung katawan at ginawa nilang communion. Kaya mga cannibal kayo. Yun ang interpretasyon ng yung mga followers ni Josephus. Yun ang kanilang belief. Kaya nawala ang katawan, hindi nakita yung puntod, di ba? Walang bakas. Di ba? Ginawa niya ng kasaysayan na kinain kasi ng mga alagad. Kasi nung nabubuhay si Jesus, sinasabi ng Panginoon na malibang kainin yung aking laman, inumin ang aking dugo. Yun ang karnal na kaunawaan. Ang sumusunod at tumutupad ng aking salita ay pinapartake ang aking salita. Yun ang hindi naabot, mga kapatid, ng istorya na yun. Maging si Nicodemo, sabi niya, babalik baga ako sa sinapupunan ng aking ina at muling ipapanganak? No, sabi ng Panginoon. Ang pinanganak sa laman ay laman. Amen. Di ba? Kaya katotohanan kinakailangan ipanganak kayong maguli. Kaya paano mo ipapaliwanag sa karnal na kaisipan yung salitang yun? Yun ay spiritual. Kaya nasabi ni Brother Branham, you cannot teach Pentecostal babies with supernatural. Di ba? Pinipilit mo na isuot sa maliit na tawag dito? Sa maliit na tinatawag na eyelet, yung tinatawag na string na napakalaki. Burden niya mag-preach, burden niya maunawaan ng mga Pentecostal ang supernatural. Pero hindi mo na maaaring isuot. Napupulpul na yung yung string. Dahil napakaliit ng eyelet. Kumbaga sa yung sisidlan nila hanggang doon lang, pinipilit mong punuin. Di ba? Yun lang ang expectation nila Yun lang ang kanilang gustong maintindihan Pero ang bride, ang gustong maintindihan ng bride ang buong katotohanan. Hindi po tayo nag-church, nagsimba para sa bahaging katotohanan. Pastor, kontento na ako sa bahaging katotohanan. Hindi po. Ang bride na parito upang mapuspos ng kapunuan ng katotohanan. Dahil ang bahaging katotohanan, hindi pang bride. Diba? Pang partial, half seed won't grow. Kasi may mga taong satisfied na ako. Ito lang ang gusto ko Pero ang bride, hindi yan masasatisfied hanggat hindi napupuspos, hanggat hindi napupuno siya ng buong katotohanan. At, kasi ang katotohanan will set us free. So ang katotohanan, ang revelation, ang magbibigay sa atin ng tinatawag na kapanatagan. Kapag wala kang revelation, wala kang kapanatagan, magulo ang utak mo, parang mali. Parang iba yung silip ko. Inaral ko Nawindak ka lang dahil di mo nasagot yung tanong Winortes ka lang ni Di ba? So hindi po mga kapatid pwedeng subukan ang pananampalataya. Di ba? Ang sinusubok lang, karnal na kaunawaan. Kaya pag ang pagtanggap mo sa mensahe ay by intellectual, pwede kang ugain. Pwede kang ugain ng mga tinatawag na pilosopo Tasyo dito sa end time. Diba? Ng mga skeptic, ng mga infidel sa message. Pwede kang ligligin. Pero kung ang pagtanggap mo sa message ay by faith, by revelation, at sasabihin mo, hindi ako napunta dito dahil carried over ako. Napunta ako dito dahil sa maliwanag na kaunawaan. Sino makakapag-uga sa iyo? Ang pinunta ko dito, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ang pinunta ko dito, hindi 5 senses. Ang pinunta ko dito ay faith. Amen. Kaya, upon this rock, I'll build my church. Kaya si Peter, sabi ng Panginoon, Peter, blessed art thou, Peter, Simon Barjona, because 5 senses did not reveal it to you. Ang ibig sabihin, flesh and blood did not reveal it to you. Can you say amen? Upon this rock, I'll build my church.
And the gates of hell shall not prevail against it. Ano yung gates of hell na hindi magpiprevail? Doon sa tinatawag na bato na yon, yun ang revelation. Yun ang faith. Ang revelation of who He was, who He is, and who is to come. Kapag na-reveal sa iyo, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, hindi ka masashake. Ano man ang mangyari, mga kapatid na ligligan. Can you say amen? Pero kung carried over, pwede kang pumaling. Can you say amen? Pwede kang ma-shake, pwede kang mauga. Kaya purihin ang ating Panginoon, ang lahat ng elders, na-obtain nila ang good report through faith. Kaya faith, mga kapatid, is the substance of things hoped for. Ito ang senses na dapat nating, ang sense na dapat nating pinapairal. Diba? Pag gumamit ka ng ibang senses, pagdating sa pananampalataya mo, makukumpuse ka. Can you say amen? Makukumpuse ka at pwede kang manghina, manglupaypay. Kaya yung isang sister, pinag-pray ni Brother Branham, nilayan siya ng prophet at sinabihan siya, go home. You are healed. Ayaw pa niyang umalis. Kasi nakabase siya sa feeling. Teka, may kumikirot-kirot pa eh. Effect na lang yun eh. Yung root nung tinatawag na disease, na-rebuke na. Yun ang gusto ng propeta na manampalataya siya. Ayaw pa umalis doon sa prayer lang. Ay, hindi gagaling talaga. Eh sabi niya, have faith. Have faith. Have faith. Sinundan siya ng mga salita, have faith in God. Nagpa-prayer line ka, prayer request ka, pero wala kang pananampalataya sa Diyos. Bumabase ka lang sa pandama mo. Hindi ka gagaling. Kasi faith is a substance of things hoped for. Ngayon wala, pero pag uwi ko, may answer na. Ganun ang faith, mga kapatid. Can you say amen? Ngayon, maaaring hindi ko naintindihan yung mga minimensahe mo, Pastor. Pero nananalig ako isang araw, magiging clear sa akin. Di ba? Pero nilakipan niya na ng faith, may pagtalima na siya. Tama? Meron na siyang pagsunod na ginagawa, pero hindi niya pa lubusang naiintindihan ng lahat. That is faith. Ganon din po ang Godhead, mga kapatid. Tinanggap ko na si Jesus Christ, Ama at ang Anak ay iisa. Pero hindi ko kayang ipaliwanag. Pero sinampalatayaan ko ang lahat ng sinabi niya. Isang verse lang, I and my Father are one. Isaiah 9:6, everlasting ba? Okay na ako dun. So marami pang mga katanungan ang nakaumang. Pero hindi na ako nag-doubt doon. Tinanganan ko na ang salitang yon. Then, God will do the rest. Unti-unti, binuksan niya ang mga scriptures para maunawaan ko bakit may Ama, bakit may Anak doon na nakaupo sa trono. Pinaliwanag lahat ng Panginoon yun. Kasi may faith ka na eh. Bakit may inabot pa doon sa, nakaupo doon sa luklukan, may lumapit na kordero, kinuha yung libro. Siyempre isip mo, hindi dalawa, 1, 2. Pero lahat ng iyon ay pinaliwanag ng Panginoon. Diba? Siya'y umupo sa kanan ng kapangyarihan hanggang maisalin sa kanyang buong kapamalan. Sonship pala yun. Kasi kung may faith ka, yung faith din na magdadrive sa'yo para maunawaan mo kung ano ang tinatawag na mga katanungan mo. Pero kung wala kang faith na napunta dito sa message, mga kapatid, mangyayari sa pasimula ay doubt. Kahit masagot, sa dulo, doubt pa rin. Kasi ang gumagana, 5 senses. Mga kapatid, kaya sabi ng message sa ating pagtatapos, hindi pinadala, binigay ang 5 senses na yan para i-lead ka. Ang binigay niya ay ang faith na siyang magli-lead sa atin. Kaya kung ang nagli-lead sa atin ay faith, tayo ay magiging overcomer. Amen. Hindi tayo magiging talunan sa ating pakikipagbaka. Maging sa digmaan, mga kapatid. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, tapos na ang labanan. Sino nanalo doon? Di ikaw. Sa digmaang yan, nagwagi ka na.
So, pag pinagdudahan mo, paano magwawagi? Magagaya ka doon sa 10 spies. Diba? Sinukunin mo, sige, ispayan ninyo ang lupain. Ang gustong sabihin ni Moses doon, ispayan ninyo ang riches. Ispayan ninyo ang blessings ng promised land. Ispayan ninyo ang mga magagandang mga bagay sa loob ng promised land. Hindi ispayan ninyo ang lupain para matakot kayo. Bayo yung 10 spies. Alam niyo kung sino yung 10 spies? Hearing, seeing, smelling, tasting, feeling, intellect, memory, affection, imagination, reasoning. 10 yan. 10 sila dun eh. Humayo. Nagpunta doon sa Kanaan, sa Promised Land. At pagsilip nila sa lupain, gumagano yung lupain. Sabi nung 10, nararamdaman nyo ba? Parang lumilindol. Oo nga, parang lumilindol. Higante pala ang mga tao dito. Pwede ba tayo umurong? Di ba kasi 14 footer eh. Pwede mo kung gaano kataas yun. Yung 7 footer, makakita ka dito, higante na eh. Doblehin mo. Di ba? Naririnig mo yung tunog. Ganon katalim yung mga espada nila. Ang lalaki. Tsaka ito pa, isa pa, huwag na tayong mangarap. Ang kapal ng pader. 14 feet yung kapal, 50 feet pa yung taas. Let's go home. Ano mga dala natin dito? Hindi uhubra. Yung 10 spies, puro pagdiduda ang tinignan nila eh. Pero yung 2 spies, di ba, nasabi ganon? Ang nakita nila yung bunga ng lupain. Yung mga grapes na gaganyang kalalaki. Nakita nila yung land ay binubukalan ng milk and honey. Grabe blessing to. Atin ito. Yung 2, ang sabi nila, atin ang lupain. Yung 10, nagsabing, forget it. Diba? Mapapahamak tayo sa ating presuming. Eh, pagdating kay Moses, report! Sabi ng isa, feeling, na-feel ko, lumilindol. Diba? Sabi ng CE, nakita ko, ang measurement nila, ang lalaki nila. Yung mga daliri nila, 14 inches. Sabihin, pag ginanyan pa ng 14 inches, Moses, wag na natin pangarapin, nakubkubin ang lupang pangako. Patay tayo lahat. Ano mo yung report ng 10? Pero yung report ng 2, kubkubin na natin right now. Ibinigay sa atin ng Diyos yun. Ito! Pero paano mo makukuha yung hindi binigay sa iyo yung prutas niya? Binitbit ng 2 ni Caleb and Joshua bilang ebidensya. Bibit-bitin ko to bilang ebidensya. Kasi faith is the evidence eh. So ang binitbit niya, faith. O eto, kainin ninyo. Puro kayo pagdududa. Kinain nila yung grapes. Ang sarap naman. Ang sarap ng grapes. Nung maubos yung pero nakakatakot. Tingnan mo yung partial na revelation talaga. Naubos yung patotoo. Na-enjoy yung potential blessings na galing sa promised land. Nung maubos na, wala na. Napadighay na sila. Nagtingin na yung 10. Natutuloy tayo. Nakakatakot ang mga tao doon. Higit silang mas marami kaysa sa atin. High-tech sila kaysa sa atin. Pero yung 2, sakupin na natin, Moses, binigay sa atin ng Diyos yun. Kaya sa paglilingkod po natin, mga kapatid, ang gamitin po natin ay faith. Maging si David ang lumaban sa kay Goliath, ang ginamit niya faith. Hindi siya bumase sa mga learning, sa experience, sa intellect, sa skills. Diba? Tinry din niya eh. O sige, David, isuot mo yan. Pagsuot ng armor vest, gumiwang si David. Sobrang bigat. Kung di 40 pounds, 50 pounds yung bigat ng mga metal na yun. Sabi ni David, ayoko yan. O ito na lang, yung helmet, suot mo. Pag suot ni David ng helmet, wala siyang nakita eh. Diba kasi maliit yung mukha niya eh. Oh my, sabi ni David, hindi ko kayang makipaglaban sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng armas. Yung espada, itaas mo. Taas. Tumusok doon sa kabila, sobrang bigat eh.
ano lang, no, yung bigyan buhay natin yung nangyayari. Kaya binitawan ni David ang lahat ng yung sabi, ayoko! Eh yung panangga pala nila, mga kapatid, pag binuhat mo, yan, mga payat lang, mga katawan lang ni sino ba to? Yan, Brother Noy, kagaya ko. Hindi mo daw mabubuhat yun. Babaksak yun sa sobrang bigat. Binitawan lahat ni David. So, anong gagamitin mo? Sa pakikipaglaban, higante yun. Sabi, in the name of the Lord, gagamitin ko ang armas ng Diyos. At si David ay nagwagi sa pamamagitan ng pananampalataya. 5 bato lang ang katapat nito. At yung bato na yun ay Rock of Revelation. Saan galing yung bato? Limestone. Can you say amen? Na kung saan ay kanyang inisling si Goliath. Basag yung 2 inches na metal. Tagos yun hanggang bungo ni Goliath. Putok yung noo. Hemorrhage. Nangisay si Goliath. Kasi ang pinusong ni Goliath ay ang Diyos. Nilait niya ang Diyos ni David. Can you say amen? O, ano na nangyari mga kapatid? Natakot ang mga Palestino sa Diyos ni David. Can you say amen? Pinugutan niya ng ulo si Goliath. Kaya faith is a long-range vision. Ano man ang ating gawin, ano man ang ating minimithi, ano man ang ating pinagpe-pray, kahit impossible, believe the impossible. And it will come to pass. Mararamdaman mo yan sa iyong kalooban, sa iyong puso, kung nagpipresyum ka o hindi. Diba? Kasi kung nagpipresyum ka, mapapatunayan mo, intelligence lang pala. Ang naghihikayat sa akin, intellectual lang pala. Kasi hinihimay ko pa pinag-aaralan ko pa ang mensahe. Sinusubo ko pa kung totoo siya. So, intelligence. Pero yung faith, may kapanatagan ka na Diba? Nanghawakan ka na sa kanyang pangako. Kasi Brother Branham, nanghawakan siya sa kanyang intelligence, hindi siya sasama doon sa tinig. Diba? Kasi yung siya sa isip niya, palayo yun Pero na-knowledge siya doon sa sweet, small voice na yon, na lagi niyang pinakikinggan, nag-trust siya ron, na-knowledge siya, at ano po nangyari? Ginaid siya noon sa tama. Nakapag-enjoy pa siya, nakapag-hunting pa siya. Yung kanyang mga kasama, walang hunting. At sabi, ano nangyari sa'yo? Ba't ikaw ang dami mong huli? Kasi natakot kami, umuwi kami dahil may blizzard. Ako hindi natakot. Nag-enjoy ako sa blizzard kasama si Lord. Namamangha yung mga tao sa sinasabi niya. Kaya purihin ang ating Panginoon. Di ba? Faith is the evidence of things hoped for. Magtatapos na tayo mga kapatid. Yung story ng tinatawag na Silver Tip Grizzly Bear. Punta siya doon sa place na yon. Kinausap niya yung pinakamatatandang mga tao doon sa tinatawag na area na yon. At sabi sa kanya, Brother Branham, dito na kami pinanganak. Dito na pumuti ang buko. Walang grizzly bear na ganyang kalaki dito na silver tip. Maniwala ka sa amin. Pero sabi ng salita ng Diyos, meron. At dito ko siya mahuhuli. O di sige, humayo ka. Galuganin mo ang lahat ng yan. At mula sa malayo, sumikat yung araw, may tinamaan na parang kumislap na gano'n. Nakita ng prophet yung grizzly bear. Ayun na. Tinawag niya yung kasama niya. Di ba yan na? Yan na nga. Can you say amen? Pero sabi sa vision, hindi niya yung mababaril doon sa ganong kalayo. Testingin na naman ang faith niya. Di ba? Mababaril mo yung hayop sa ganitong yard. 200 or malapitan lang. 200 or 300 yards. So ano po nangyari mga kapatid, nung makita siya doon sa malayo ng grizzly bear, kasi pag sinabing grizzly bear, talagang aatakihin ka niya. Pagkakita kay Brother Branham, tumalo na. Palapit na sa kanya. Pinalapit muna niya kasi sabi sa vision, 200 Pagdating sa 200, inumangan niya, boom! Tila hindi tinablan. Manod pa rin, tuloy-tuloy. Diba? Kinasa uli yung isa. Pero sabi din sa vision, 1 shot lang Ilang yards bumaksak sa kanyang harapan. Tinamaan sa heart. Amen.
yung grizzly bear. At alam niyo yung bala, sabi din sa vision, yung balang gagamitin niya, maliit lang. 29 caliber lang. Di ba? Parang malaki lang ng konti sa 22. 29 caliber. Paano mo papatayin yung ganong kalaki na higante? At tinamaan sa heart ayon sa vision. Kaya nandun yun sa tinatawag na gallery ng library ni Father Branham. Yun ay may testimony. Yung balat ng grizzly bear nandun. So yun lahat ay by faith. So ang faith pala, umiiral kahit anong ginagawa mo. Nagbi-business ka, kailangan may faith. Kahit nagdadrive ka, may faith. May naglilibang ka, kailangan din by faith. Kasi nabubuhay tayo by faith. And without faith, no man can please God. And you say amen. Kaya purihin ang ating Panginoon. At alam natin, ang faith na yun ay kapanatagan. Yun ay revelation sa mga bagay na iyong inaasam. Kaya kung hawak natin ito, meron tayong 6 na pandama. Pag yung sikmura mo, kumalam, anong i-reveal sa'yo nun? Kainan time. Kasi magdidikta na yan eh. Ganon-ganon na yun, no? Diba? Pag ang salita ng Diyos kailangan mapulpil, ipapadama ng Diyos sa iyo, oh, it's worship time. It's preaching time. Siyempre, mag-aanda ka na doon para sumalo ng tinatawag na spiritual na nourishment. Magre-reveal, mga kapatid, yung sense na yun. Yun ang sixth sense. Can you say amen? Ang inaayunan lang nun, mga kapatid, ay ang ating paniniwala sa kanyang mga salita. At kung wala ka nun, hindi mo mapiplease ang Diyos. Yung taong lumalapit sa Diyos at gustong dumulog sa Diyos, malalapitan mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng faith. And without faith, no man can please God. Hindi mo makokontak ang Diyos without faith. Kaya yung babae na inaagasan, mahaba pala ang faith na subject. Diba? Dinudugo ng for how many years? 3 years, 2 years na may bleeding siya. Siguro may trouble siya sa kanyang ovaryo. Diba? May myoma o anong klaseng karamdaman para mag-bleeding siya. Can you say amen? Ang faith niya, mahawakan niya ang Panginoon, gagaling siya. Paano niya mahawakan? Yung kapal ng tao, ganyan kalayo, na dinudulog ang Panginoon ng mga taong gustong gumaling. Paano siya sisingit doon? Pero kailangan niya i-exercise yung faith niya. Kailangan i-claim niya yung kanyang faith. Kaya nakipagbalyahan yung babaeng inaagasan na masamang pakiramdam. Ang gusto po niya sa bahay na lang, upo mamamahinga. Pero makikipagbalyahan siya sa mga tao hanggang mahawakan niya yung laylayan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, may humawak sa aking laylayan. Nagulat ako. Dinudumog ka ng napakaraming tao. Bakit sasabihin mo may humawak sa iyong laylayan? Hindi, kakaiba yung hawak na yun. Yun ay hawak ng pananampalataya. So na-expose na yung babae dahil nakita na siya ng Panginoon na siya yung humawak. Nandun na siya sa sulok. Diba? At sabi ng Panginoon, go home, be healed. You are healed. Nagulat ang lahat. Paano na-identify ni Lord na yun yung humawak sa kanyang laylayan? Kasi may connection yung faith noon. At yung faith ni Lord. Life connects life. Sabi ni Lord, may lumabas sa aking kapangyarihan. Can you say amen? May lumabas sa aking kapangyarihan. Kaya gumaling yun. Diba? Pag nagpe-pray din tayo, madama din natin mga kapatid na merong tinatawag na merong answer ng Diyos sa pamamagitan ng good conscience. Mararamdaman mo na tinugon ka na. Diba? Dahil yung konsensya mo, nagpapasalamat na sa prayer request mo. Kapag yung konsensya mo, nagpapasalamat na sa prayer request mo, tinugon ka na. I-claim mo na yun, nandun na yung iyong kahilingan. And you say amen, ganun ka-positibo ang pananampalataya. And you say amen, kaya marami pa po yan. Kung pag-uusapan natin ay faith, grabe po mga kapatid. Kaya yun ang panghawakan natin. Sa panahon na ito, na pinagdadaanan natin, na ang problema ng tao, iisa lang laging kabuhayan. Diba? Yan ang problema ngayon mga kapatid. Pero ang Diyos, kaya niya mag-provide, kaya niyang gumawa ng way, para ma-overcome natin ito lahat. Say amen. Hallelujah.
So wag tayong maniwala sa ididikta ng ating isip, parang hindi natin kakayanin. Tayong maniwala sa balik probinsya na lang. Kasi pag sinabi mong balik probinsya, parang nawawalan ka na ng pananampalataya nun. Kasi ang mindsetting mo, kasi sa probinsya may palay, sa probinsya may pagkain, sa probinsya may bahay na wala nang upahan. Tama po ba? May kubo doon. Diba? Magtulos ka lang doon, may bahay ka na eh. Eh dito, lahat may bills. Bills sa kuryente, bills sa tubig, bills sa bahay. Ang daming bills, ang daming due date. Kaya, i-mindset sa ng kaaway, balik probinsya. Sa probinsya, left behind ang mensahe. Diba? Ang mensahe, ang highlight, nandun sa city. Doon, mga kapatid, ngayon yung kilos ng Diyos. Kaya hindi natin ito tatakasan. Hindi natin ito tatakbuhan. Wala po itong iwanan. Sinubok lang, nagkaiwanan na. Ang totoong samahan, walang iwanan to. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Diba? Pangahawakan mo ang mensahe hanggang sa dulo. Kaya purihin ang ating Panginoon, sixth sense. Ang sixth sense ay faith. Diba? Ito ay long-range vision. Ang vision din, pag nakita mo isang vision, real yun. Sabi ni Brother Branham, hindi ka tulog, hindi ka rin gising, nasa pagitan ka ng tulog at gising, nakita mo may hinawing senaryo, yun ang vision. At yun ay magka-come to pass, kasi pag vision ay real. Kaya lang may eksaktong time yan na magaganap. Nakuha nyo? So, ganun din daw ang faith. Parang nakita mo na ang kaganapan. Pero sa paningin ng iba, wala pa. Pero sa iyo, nakita mo na. Kaya faith is a long-range vision. At ito ang ating pang-anim na pandama. Kung meron kang pang-anim na pandama, overcomer ka sa panahon na ito. Ang walang pang-anim na pandama, mga kapatid, ay hindi mananagumpay. Kasi susubukin ng kaaway. Pagsubok ang darating sa time ng pagsubok, kaaway ang susubok. So ang ating kahinaan, mga kapatid, mai-express. Pero sa time na yon, i-reveal naman ng Diyos ang kanyang kalakasan. Diba? Doon, sasabihin natin, Panginoon, ikaw na gumawa. Wala na akong magagawa rito. Ikaw na ang gumawa sa panahon na to. Kaya purihin ang ating Panginoon. Do you love Him? Amen. Mapalad tayo. Meron tayong revelation. Meron tayong inspiration ng mensahe. Kaya anumang troubles, problem, ma-overcome po natin ito. So tayo idadako sa prayers. Kung meron mang mga prayer request, ipasa lang, pakibasa lang, at habang naghahanda sa pag-awit, sige, pag-pray natin si Jacob. Sige. Kalakasan ni Sister Jenny. Trabaho ni Sister Mais. At bayaw mo, Antia. Okay, daming ka, sige, Sister ano yun? Project. Okay, so, sampalatayahan lahat. Tapos yung magulang ni ganito, ni Brother Jeff and Reds na merong problem na gawa ng tao, nakaramdaman, pag-pray din natin yan, na ang Diyos ang gumawa ng way para ang kanyang sampalataya na yung Panginoon. So, awit tayo ng awit ng panambahan o pagpupuri. Ang kinin natin ng lahat ng ito. Hallelujah, ng mga kahilingan na yan. Any song na mabilis lang at gamitin natin Christ alone. Ano ba yan? Alam ito. Christ alone. And find the glory.
every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of joy. My source of joy Christ is alone. Christ alone. Once again, hallelujah, in Christ alone. Christ alone. I place my trust. Find the glory and the power of your love. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of joy is Christ alone. Once again, hallelujah. I place my trust and the glory and the power of your love. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of joy is Christ alone. Hallelujah, Lord. Glory, glory, glory. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang lahat ng spoken prayer request na sinambit ngayon. Ikaw ang aming great provider ng lahat ng trabaho, ng lahat ng pangangailangan, ng lahat ng kagalingan na ito, Panginoon, na tinataas namin sa iyo. Magulang ni Sister Reds, anumang gumagambala, hallelujah, sumasaklaw sa kanyang espiritu na hindi ayon sa iyo, sa iyong makapangyarihang pangalan, ay aming sinasaway right now. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, amen and amen. Lord, ganun din ang trabaho nila Sister Rodeline. Ibigay mo po at ipagkaloob, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Maging ang trabaho nila Sister Heidi, ipagkaloob mo ito, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name. Maging apo ni Brother Nato, tugunin mo ang mga kagalingan. Maging ang kagalingan ng mother ni Sister doon sa malayong lupain. Ikaw magbigay ng complete healing. Sa lahat ng unspoken prayer request, Lord. Hallelujah, na nilalapit sa iyo. Glory to your name, Lord. Inaangkin namin at kine-claim sa pamamagitan ng pananampalataya. Aalis kami, Lord, may peace of mind. Aalis kami, Lord, merong katugunan ng mabuting budhi sa iyo. Sapagkat ito ang palatandaan na dininig mo ang aming mga kahilingan. Salamat, Lord, sa iyong presensya na aming dadalhin sa aming mga tahanan, na aming ibabahagi sa aming mga mahal sa buhay, ang aming natamo at nakamit sa iyo sa gabing ito. Thank you, Lord. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Tapos na po ang ating gathering. Sa Sunday po, makita-kita po tayo. Yung bang gawain sa Sunday, allowed na ba ang 50%? Hindi pa rin. Sige, dalawa ulit. 2 sessions ulit ang Sunday natin. Sige, God bless you all.